Ibinasura sa division level ng COMELEC ang disqualification cases laban kay Senator-elect Erwin Tulfo at Bagong Henerasyon o BH Party List sa kaugnay pa rin ng katatapos na Bilang Pilipino 2025. At live mula sa COMELEC main office sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano daw ba yung mga naging basehan ng desisyon ng COMELEC? Yes, Ruth, parehong dismissed due to technicality yung naging hatol ng magkaibang dibisyon ng COMELEC kaugnay nga sa mga disqualification cases na kinakaharap ni na Senator-elect Erwin Tulfo at ng BH o Bagong Henerasyon Party List. Outright dismissal o kaagad na binasura ng COMELEC First Division yung kasong isinampa laban sa Bagong Henerasyon o BH Party List. Ibig sabihin, hindi na tinignan ng komisyon yung merito ng kaso na nag-ugat sa reklamong abuse of state resources. Hindi raw kasi nasunod ng petitioner ang proseso ng paghahain ng reklamo. Wala itong naipakitang patunay na nabigyan ng kopya ng reklamo ang BH Party List at biguring i-attach yung kopya ng Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination sa petisyon. Bagay na may tuturing daw na matibay na ground o dahilan para ipawalang bisa ang isang kaso. Gayunman, pwede pa rin daw iapela o maghain ng motion for reconsideration ng petitioner. Pero oras na hindi makapagsumite ito sa loob ng 5 araw, magiging pinal na ang desisyon sa kaso at inaasahan ng formal na proklamasyon ng naturang party list na nakakuha ng isang upuan sa paparating na 20th Congress. Samantala, Ruth, dinismiss naman ng 2nd Division ng COMELEC yung inihaing disqualification case laban kay Senator-elect Erwin Tulfo. Pinagsama-sama raw kasi yung magkakaibang ground sa iisang reklamo na labag sa Section 23 ng COMELEC Rules of Procedure. Ruth? Mon, may isa pa na hindi naiproklama, no? Itong Duterte Youth Party List, may disqualification case din. May decision na ba dyan? Well, sa ngayon, Ruth, wala pang inilalabas sa desisyon ng COMELEC patungkol dito sa kasong kinakaharap naman ng Duterte Youth Party List. Kaya hindi pa rin sila naipoproklama matapos ngang manalo sa katatapos lamang na Bilang Pilipino 2025. Pero ang sabi ng COMELEC talagang asahan daw na makapaglalabas sila ng desisyon tungkol dito sa lalong madaling panahon. Aminado kasi sila na medyo natatagalan sa pagresolba ng kaso, lalo't talagang komplikado raw ito dahil nakatutok sila ngayon sa merito ng reklamo. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.